Hi everyone, ayan, so welcome back again sa ating episode ng ating basics to forex trading. And again, welcome back to my channel. Ayan, so today, let's discuss the episode of how to read the markets properly. Ayan, so nasabi ko naman din po sa ating first video kung ano yung magiging episode natin, no, sa ating second episode sa ating basics to forex trading. So kung hindi nyo pa na po napanood yung ating first video, ayan, so I suggest na yun muna yung panoorin nyo para at least ma-understand nyo kung ano ba yung forex trading, kung ikaw ba ay interested, first timer, no, or curious about sa forex trading. So suggest ko panoorin nyo muna yun bago itong second episode natin. So in our second episode today, no, so mabilis ang discussion ng ito kasi I will just teach you guys on how to read the markets properly. Okay? So I know, no, na siguro maraming nang magturo sa inyo ito dati. Okay? Kung ikaw man yung ngayon experience na trader na nanonood ngayon sa video na ito, kung ikaw yung experienced trader, siguro naka-encounter ka na ng support and resistance. Tama ba? Kasi today we will not discuss about support and resistance. We will not discuss about the trend lines, di ba? Yung mga yung mga indicators, no? We will not discuss that. But we will make this video na magiging simple yung pagbasa sa market, lalo na sa forex. Okay? So bakit forex? Again, ito yung napili kong market because it is the most liquidated market. So ibig sabihin maraming volume of transactions, maraming traders dito nag-engage. So ibig sabihin maganda yung volume or yung movement ng market dito. So hindi ka maiinip. Okay? So again, di natin pahabain pa yung introduction natin. Go straight na to our discussion talaga, which is how to read the markets properly. Okay, so kung nakikita nyo po sa ating screen, ayan, kung nakikita nyo po yung basic market structure. Okay, so zoom ko lang. Ayan, so basic market structure. So kung nakikita nyo po sa left and right, meron rin napapansin yung arrows. Okay, tingnan nyo po yung arrowhead. Yung nasa left, pataas, and yung sa right, pababa. Okay, so unahin muna natin yung sa left. Kung napapansin nyo, yung galaw ng arrow is pataas. Okay, so ang indication po niyan, no, is yung market ay pataas or pataas yung price ng isang foreign exchange na dalawang currency na pag pinag-exchange. So we have here the HL and HH. Ano ibig sabihin ng HL? Higher low. And yung HH naman is higher high. Okay? So how can we spot the HL and HH? So ito guys, is magagamit ito lang siya sa market if yung market is pataas yung price. Okay? So we have here the, kung nakikita nyo, we have here the labels. Ayan. Higher low, higher high, higher low, higher high, higher low. So paano magkakaroon ng higher high and higher low? Okay? First, we need to spot muna yung galaw ng market. Tingnan muna natin yung galaw ng market. Kung pataas siya, it is very easy to spot. Now, paano makahanap ng higher low? Okay? Para makahanap ka ng first na higher low, kailangan meron mo ng higher high, which is ito. Ang ibig sabihin po ng higher high, yan po yung pinakamataas na nagalaw ng price. Okay? The current price. Yan yung pinakamataas, higher high. Yung higher low naman, yan yung pinakamaba, yung kumbaga kung saan nanggaling yung price, which is yung pinakamababa. Okay? Pinakamababang pinanggalingan ng price bago siya umakyat at magkaroon ng higher high. Yan po yung higher low. So, ibig sabihin, hindi magkakaroon ng higher low kung walang higher high. So, ganyan yung explanation. Yan. So, ano na siya guys? Continuation na yan siya. Okay? Para magkaroon ng higher high ulit, nagkaroon ng higher low. Okay? Para magkaroon ng higher low, nagkaroon ng higher high ulit. And hanggang sa pataas siya na pataas. So, kung nakita nyo naman sa sa screen, so ganyan yung labeling yan para mas
simple at mas madali. Okay, so next natin is ito namang sa kabila, yung sa right is we have the lower low and lower high. So kanina, no, na-explain natin yung HH and HL, how to spot them. So ganun din yung ano dito yung process no para malaman natin kung mayroon bang lower low and lower high is to spot muna kung ano yung direction ng market. So magkaiba lang, no? Yung left kasi kanina yung sa left side natin ito. Ito siya kasi pataas. Then yung sa right naman natin, pa-down yung market or pabagsak. So kung pa-down yung market, so dito magkakaroon ng lower high and lower low. So para magkaroon ng ano ng uh, lower high, okay? Para magkaroon ng lower high, dapat muna mayroong lower low. Okay? And then, ganun din. Continuation lang din yan. Okay? So, mag-base lang kayo dito sa chart para at least mag-gets nyo siya. Para at least magkaroon ng lower low. No, kung meron kayo na spot ng lower low, hanapin yung lower high. So, yung lower high naman, yan yung pinakamataas na price na pinanggalingan ng market bago bumagsak. Then, yung lower low, yan yung pinakamababang price bago umakyat ulit yung market. So, ganyan lang yan siya, guys. Okay? Para at least hindi kayo tawag niyan, ma-confuse, no? Pag yung lower high, okay, and then nagkaroon ng lower low, okay? Pero yung pagtaas ng price, hindi lumampas ng lower high na previous. So, yung current na ngayon na lower high, which is valid yon, okay? Valid yon. For example, ito, okay? Yung ito, okay? Pag yung price hindi lumampas ng lower high, okay? At nagstay lang dito, then bumagsak siya. So, valid ito siya ng lower high. Okay? Ganun din yan dito sa kabila. Pag yung higher low, okay, nagkaroon ng higher low, nagkaroon din ng higher high. Tapos, nag-form ulit ng higher low. Pero, pag yung price is hindi naman nag-close below ng recent na higher low at dito lang nag-close, it is still a valid na higher low. So, doon mo malalaman na yung price, okay, continuation, tumataas yung price. So, dyan kayo hahanap ng spot na pwede mag-buy kung pataas yung market. And then, dito naman kayo hanap ng spot nyo mag-sell if yung market ay pabagsak. So, ganyan yung po magbasa ng basic, no, ng market. Basic lang ito na market structure. Very easy actually na i-get. So, ano lang itong, itong chart. Pagbabasehan nyo lang. Okay. And then, i-discuss naman natin, no, yung tatlong trend ng market. Okay? Tatlong trend ng market. So, how to read price chart on a market? Very easy lang. Tandaan nyo lang. Uptrend, downtrend, or sideways. Okay? Pag sinabi natin uptrend, ganoon din yung kanina sa previous natin na example. Yung mayroong higher low and higher high. Tama ba? Okay? Pag uptrend, syempre yung market pataas. So, anong gagawin natin? Syempre, magbabuy tayo. Alangan naman mag-sell tayo. So, kailangan nating sabayan yung market. Kasi tandaan nyo dito guys yung market hindi natin controlled. So, kailangan nating sabayan na lang yung market. Kung hindi mo control yung isang bagay, bakit ka magpo-focus doon? Why not focus ka na lang sa sarili mo and focus ka na lang sa kung anong pwede nating gawin? Okay? Huwag tayong masyadong maging praning or mag-focus sa hindi naman natin kontrolado. Which is, yan yung market. Okay? So, pag uptrend, anong gagawin natin guys? Hahanap tayo ng buy order. Next naman natin na trend, which is downtrend. Pag downtrend, magsisell yan, pabagsak yung market. So, tayo, na mga traders or mga retail traders ang tawag sa atin, hanap tayo ng spot na saan pwedeng mag-sell. And then, yung next naman natin na trend, which is sideways or consolidation. Parang ano lang ito guys, pabangga-bangga lang. Walang clear na direction yung market. Walang magandang pagbabuy or sell ng market. So, ano magandang gawin dito guys? Okay? Ang magandang gawin dito guys is just to wait patiently. Okay? Wait for the right direction ng market kung mag-uptrend ba ito o downtrend. So, mayroon lang talaga dyan. Pag uptrend, downtrend, doon lang tayo mag-buy or sell. Pero pag sideways, huwag tayo maglalagay ng order. Kasi dyan magkakaroon ng mga tinatawag nating fake outs or breakouts. So, sooner sa mga episodes natin, i-explain natin yan. Para at least mayroon kayong guide. Okay? So, ganyan lang guys, no? Pag uptrend or downtrend, no, pag uptrend yan, hanap tayo ng buy order.
Pag downtrend, hanap tayo ng sell order. Pag sideways yung market or consolidation siya, o wag tayo maglalagay ng order dyan kasi baka pwede tayo ma-fake out or ma-break out ng market. At yun, potentially, maubos yung pera natin, yung capital natin. Very basic lang ang structure, no? Na para at least alam nyo kung saan pwedeng potential na pwedeng mag-buy or sell. Okay? And then, para malaman natin kung yung market ay patuloy yung trend niya or magre-reverse na siya. What do I mean by reverse? From buying na trend, nag-sell na siya, or from selling na market, nag-buy na siya. So, tandaan nyo lang ito, dalawa lang guys. Very basic lang, which is itong break of structure and itong market structure shift. Okay. So, itong break of structure, ibig sabihin ito guys is na-break niya yung recent high or recent low ng market. Ibig sabihin nun, mayroong continuation sa trend. And yung market structure shift naman is na-break niya yung recent low or recent high, pero ang pag-break niyan guys is pa-reverse na siya. So, for example, yung market natin pabagsak. Okay, ito guys. Ito na mark natin, no, is yung nagkaroon ng market structure shift, sinira niya yung, ano yung sinira niya? Higher low. Tama po ba? Higher low yung sinira niya. Okay? Nag-close yung yung market below ng higher low, and then dyan na magkakaroon ng potential na market structure shift, na ang ibig sabihin nyo, nagsisignal siya sa market na from buying, pwede na siyang mag-sell yung market. Sa break of structure naman, anong sinira niya? Kung nakikita nyo po sa ating chart, ang sinira niya yung higher high. Okay? Nag-close yung market above the higher high, so ibig sabihin, may potential pa yung trend ng market ay magtuloy-tuloy pa. Okay? So, kabaliktaran lang din yan, guys. Yung break of structure naman sa pailalim, ang sinira niya yung what? Okay? Yung lower low. Tama? Pag break of structure. Sa market structure shift naman, ano yung sisirain niya? Pag yung market ay from selling. Syempre, ang sisirain niya is what? Lower high. O, para mag-reverse siya from selling to buying. So, yun lang naman, no? Yan lang muna i-explain natin, no? Just a short video lang. Pero ito guys ay sapat na para at least alam nyo kung paanong mag-read ng market. So unahin mo, balik tayo, no? Ito, basic market structure. Tandaan nyo lang. So you can take a screenshot or mag-drawing kayo dyan, mag-notes, no? Para at least matandaan nyo. Ayan, so meron tayong higher low, higher high. Pag yung market, uptrend. So higher low and higher high lang yung i-mark ninyo. Para matandaan nyo kung saan yung pinakamataas na price na ng pinagalingan, ang pinakamalalim na price na recent. Okay? Ganun din yan sa lower low. Ang pinakamataas na price from going to the recent naman na pinakamababa, tapos nagkaroon naman ng recent na pinakamataas na hindi niya na-break yung lower high. Okay? And then, tandaan nyo dito, tatlong trend ng market. We have uptrend, downtrend, and sideways or consolidation. Okay? Tandaan ha, pag yung market is sideways or consolidation, do not put a buy or sell. Pag yung uptrend, hanap ka ng buy. Pag downtrend, hanap ka ng sell. And then, saan tayo potential na pwedeng maglagay ng orders? Maghanap ka ng break of structure kasi dyan, malapit yung saan ka pwedeng mag-buy. Okay? Or mag-sell. Kung yung market pabagsak. Kung market structure shift naman, ang ibig sabihin ng market structure shift ito is meron kang another signal na yung market is pa-reverse na siya from buying to selling or selling to buying. So, ganyan lang magbasa ng market, guys. So, on our next episode naman, so, dito ituturo ko naman yung mga another naman, no, na mga basic na market structure. Okay? And then, siguro magdadagdag na din ako ng mga another naman na contents about forex trading para at least if ikaw talaga yung beginner or newbie talaga na walang alam, so, at least meron kang, tawag yan, magkakaroon ka na ng another naman na knowledge. Hindi lang about sa charts, kundi about talaga sa forex trading. Okay? Aside sa technical analysis na ituturo namin, magtuturo din kami ng mga fundamental basics sooner, no? Para at least alam nyo kung paano ba gumagalaw yung market behind the charts. So, kung ikaw ay baguhan dito, ayan, so, kung pwede makahingi ng support by just clicking subscribe lang or by just liking our video or i-share nyo na lang din sa mga friends nyo yung video na ito kasi marami pa tayo mga videos na i-release pa na magkakasunod sa ganitong episode. Okay? So, if you're looking for guidance, I hope makatulong po ako sa inyo. Ayan. So, again, thank you for watching and see you on my next
episode.